ngayong gabi. Pakiramdam mo ba parang walang katapusan ang mga problema? Ang time din po na yun, doon po talaga kami sinubukan. Bakit ganun sila? Masaya. Tapos ako ganito. Ayoko na ng ganito. Are we going to survive this flood? Are we gonna die? Paano nila hinarap ang mga matitinding pagsubok sa kanilang buhay? At paano sila muling nakabangon Sa gitna ng krisis. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Habang patuloy ang tensyon at krisis sa Middle East, mga bansang nahahati ng digmaan, takot at kawalan ng katiyakan, may mga krisis ding tahimik na sumasabog sa loob ng ating mga tahanan. Tama. Nariyan ang lamat sa relasyon, ang banta ng karamdaman at ang pangamba sa kinabukasan ng pamilya. Mga laban na hindi napapanood sa balita, di ba? Pero totoong dinaranas sa araw-araw. Ganyan ang krisis na hinaharap ng mag-asawang Joanna at Raymond. Isang pagsubok na tila walang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanilang unos, saan sila kakapit? At paano sila babangon? Let's watch this. A family that prays together, stays together. Tunay na pinagbuklod ng pagmamahal ng Diyos ang mag-asawang Joanna at Raymond Secolles. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kahit mahirap ka, mayaman ka, regardless kung anong status ng buhay mo, pero may Kristo ka sa buhay mo, there is joy, there is peace, there is hope in your life. Lagi ko nararamdaman, mahal talaga ako ng Panginoon. Kasi sa dami ng mga pinagdaanan ko sa buhay, laging victorious. Okay? At alam ko na ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng iyon. Nagkatrabaho bilang call center agent si Raymond at si Joanna naman bilang head nurse. Dahil dito, bihirang magkita ang isa't isa. Ang pinaka-challenge doon yung nga, hindi kami nagkikita, yung time namin together nawawala. May pinagdaanan talaga kaming yugto ng aming pagsasama na dahil hindi kami nagkikita, ako personally, sabi ko, babe, I don't feel love, sabi ko sa kanya. Ang kagandahan po is, ang aking asawa po ay gumawa ng paraan para mapunan niya yung pangangailangan ko doon sa aking love language. Taong 2020, sa panahon ng COVID-19 pandemic ay nabigyan ng pagkakataon si Raymond na mag-work from home. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Raymond na mapunan ang oras na nawala sa pamilya. Subalit, panibagong pagsubok ang kanilang pinagdaanan nang manalasa ang bagyong Ulysses. There was this one instance wherein yung anak ko po ay nagtatanong sa akin, sabi, Dad, are we going to survive this flood? Are we going to survive this pandemic? Are we gonna die? Yun yung tanong ng aking anak. Sabi ko lang sa anak ko, no, God is with us. He will never leave us and He will never forsake us. What we're gonna do today, magpe-pray tayo. Ang asawa ko kalmado lang. The Lord is in control, which is true. And those are exactly the words that I needed to hear those moments. Nagpanik ako, sa madaling sabi. Pero ganun pa man, dahil nga kinomfort din po kami ng Panginoon through praying. And He's above the flood. He's the authority above everything else or above everyone else. Kaya kako, bibigay ko lang yung trust, yung hope ko sa aking Panginoon, and I know He will take care of us. Hindi naman sila binigo ng Diyos. Nakatanggap sila ng mga tulong sa kaibigan, pamilya at churchmates. Hindi nagtagal, nakapag-isip sila ng bagong ideya upang kumita. Ito ang salted egg potato chips na specialty ni Joanna. Naging simula ito ng kanilang negosyong pinangalanan nilang Erin Salted Egg Potato Chips. Nung panahon na yun, si Erin pa lang talagang anak namin. So lahat ng mga pagpupursige namin para sa kanya. Kaya pinangalan namin sa anak namin na si Erin. To our surprise, siguro mga 99.99% ng tao is talagang nasarapan. At doon nag-start na yung aming business. Sige, gawin na natin. Gawin na natin yung business na to. Let's do it online. Kung wala talagang Diyos sa buhay mo, kahit anumang iput up mo, business man yan, kahit magtrabaho ka, sa relationship mo. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, hindi yan magbo-boom. That blessing ng aming business ay naka-reach out ng maraming tao.
Blessing din para sa kanila ang magkaroon ng mas maraming oras sa pamilya at sa paglilingkod sa Diyos. Napakasaya po kasing magserbisyo sa Panginoon. Kasi kapag minahal mo siya, kapag pinagsilbihan mo siya, umaapaw ang biyaya sa iyo. Pero naniniwala ako, si Lord, kami ang pinili dahil gusto namin din na maitaas yung pangalan niya sa business po namin. Sa biyayang tinatamasa at tagumpay mula sa Diyos, ito ang kanilang napatunayan. Ang Panginoong pinagsisilbihan ko po ay tapat. He is faithful. May mga panahon na nagkukulang ako bilang isang Kristiyano. Ganun pa man, ang pag-ibig niya hindi nagbabago. 'Di ba? Unconditional. Si Jesus po para sa akin, siya nga talaga yung everything. Wala ka nang hihilingin basta si Jesus ay nasa tabi mo. Gusto ko lagi kong kasama ang Panginoon. Dahil pag nandyan, there's provision, there's protection, there is this freedom, there's this peace in your life na kahit na dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay, hindi ka niya iiwan. You notice, Joyce, the confession of the mouth of Raymond and Joanna are with faith-filled words. In other words, their confession is always, God is able. Our God is in control. He is the authority over the flood. We will not die. Our God says He will never leave us, never forsake us. Puro ganon. And they live it. They live it. Pero alam mo, nakaka-touch din yung father-daughter relationship. Especially nung yung daughter nila ay nangamba, natakot siya. Nagtanong siya sa daddy niya, Daddy, are we gonna die? Diba? So parang minsan ganyan din tayo kay Lord. Lord, am I gonna survive this? Lord, am I gonna die? Kaya ayan, pwede natin lapitan ang Panginoon. Pero sa gitna ng anumang pagsubok, nariyan nga si God, handang umalalay, magpalakas at magbigay ng pag-asa sa iyo. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Kanya. Tulad ni na Joanna at Raymond, kahit sa gitna ng unos at kawalan, natagpuan nila ang kagalakan, kapayapaan, at tagumpay sa Diyos. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. So in every crisis, Christ remains our strength. At ngayon, kung gusto mo rin maranasan ang kapayapaan at bagong simula na tanging kay Kristo lamang makakamtan, samahan niyo po kami sa isang maikling panalangin with faith. Heavenly Father, in the name of Jesus, you are the God that is seated in heavenly places, far above all rule, principalities, and rulers, Lord. So, Lord, because you are seated there, you are the God who's always in control. Even whatever's going on in our lives, you know. So, Lord, we come to you and confess our sins and ask your forgiveness. And, Lord, thank you that you are the God who makes ways when there seems to be no way. And, Lord, we offer our lives to you right this very moment and invite you to come into our lives, to be our Lord and our Savior, to be the God that will carry us, that will journey with us, and that will make sure that though trials may come, you are the God who is victorious and the one who fights for us. This is our prayer. Lord, we thank you and praise you in Jesus' name. Amen and amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. I'm Rana Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Tagpi-tagping tahanan at kahirapan. Dito namulat si Rona at ang kanyang pamilya. Nung time din po na yun, doon po talaga kami sinubukan dahil sobrang hirap po kasi high school na po kami noon, tas magka-college na po. Pag kunyari po, pag kumpleto po kami sa bahay, hindi po talaga kami kaya, parang pag kunyari magpapahinga po kami, nakatayo lang po talaga kami. Bilang bunso sa 4 na magkakapatid, masigasig na tinaguyod ni Rona ang kanyang pag-aaral. Sa high school, nakilala ni Rona ang Panginoong Hesus at tinanggap siya bilang Diyos at tagapagligtas.
Nung nag-worship na yon, sobrang nakaka-touch po talaga. Parang doon po namin naramdaman na talagang ramdam namin si Lord. Kami po na magkakaibigan na until now po may magkakasama pa rin po. Para pong doon po namin na-feel lalo si Lord na nandyan siya. Bagamat nagtatrabaho noon ang mga magulang ni Rona, kulang naman ang kanilang kinikita. Kaya nanganganib na maipatigil sa pag-aaral si Rona. Sabi ko kay Mama, dapat magka-college ako. Ano mo ko dyan? I-enroll mo ko. Hindi pwede na hindi ako makakapag-enroll. Kahit po na mahirap po talaga pong kita ko po kila Mama at Papa. Alam ko pong talagang pinilit po nila na makalikom po ng pang-down payment po ng tuition ko. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, nakilala nila ang Operation Blessing. Yung Operation Blessing po kasi, ang atin po talagang layunin ay transformation. One person at a time, one family at a time, one community at a time. At dahil po gayon po ang ating layunin, naniniwala din po kasi tayo na ang edukasyon po ay isa sa susi ng pagbabago. Pagbabago tungo sa kabutihan din, pag-lift up. Sa ilalim ng back-to-school program ng Operation Blessing, naging scholar si Rona. Ang nakita po namin kay Rona, unang-una po, yung pamilya niya nga po, hindi po talaga kayang tustusan yung kanyang pangangailangan sa kolehiyo during that time. Nakita namin na may tulong man or wala, gagawa siya ng paraan para po makapagtapos sa pag-aaral. Sobrang saya po kasi po, parang nung college po kami, 100 lang po kada araw yung baon namin, magkano na po yung pamasahe nun. So talagang hindi po kami open sa pera nun. Nabawasan na po yung iisipin ni Mama, nila Mama at Papa. Nabawasan pa po yung iisipin ko dun sa baon ko. Kasi po, may allowance pa po na bukod po sa tuition, may allowance pa po na binibigay sa amin si OB. Kumuha si Rona ng kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management sa kolehiyo. Nang malapit nang magtapos si Rona sa kolehiyo, nabuntis siya ng kasintahan, kaya natigil sa pag-aaral. Hindi po ako nawala ng pag-asa na hindi ako makakapagtapos. Siguro nasa isip ko na mahihirapan ako, pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Kasi po, kahit naman po nabuntis ako or hindi, ang goal ko talaga is makagraduate. Kahit na anong mangyari, kahit anong hirap, ipipilit ko talaga. Nang ipanganak ni Rona si Luke, sinubukan niya na muling mag-apply bilang scholar ng Operation Blessing. Naramdaman niya ang grasya ng Panginoon nang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon ng Operation Blessing. Nalaman ko na scholar na po ulit ako na hinihingi na po nila yung mga expenses ko po sa school na ganun. Para pong sobrang saya ko po talaga kasi nakabalik po ako sa kanila. Sa kabila ng mga pagsubok, nakapagtapos ng pag-aaral si Rona. Ngayon, siya ay isang sales coordinator ng isang garment company. Dahil sa kanyang pagsisikap kasama ang buong pamilya, napatunayan ni Rona na walang imposible sa Diyos. Nakakahiga na kami ng maayos, nakakapaglaban na kami ng maayos, nakaka-CR, nakakaligo. In God's favor, lahat po pinabor talaga sa amin ni Lord. Sa ginhawang natatamasa ngayon, laking pasasalamat ni Rona sa Panginoon at sa tulong ng Operation Blessing. Nagpapasalamat po ako sa Operation Blessing kasi po talaga pong kinontinue nila yung mission nila na etong back-to-school scholar namin, talagang ito yung pinagtapos namin na simula na kinuha nila ako hanggang sa matapos, nandyan pa rin sila. Nagpe-pray po ako and nagpapasalamat po ako na sana po wag po kayong tumigil na tumulong sa mga katulad ko po na hirap po. Patuloy po kayo na gampanan ng pagiging instrumento ni Lord. Mga donors po ni Operation Blessing, salamat po sa inyo. Sana wag po kayong magsawa na magbigay din po, mag-share din po ng blessing din po na nakukuha nyo. Posible na hindi ako makatapos pero from impossible na makagraduate ako, naging possible in God's ways. I'm Rona Ray Tutar, a back-to-school scholar of Operation Blessing. Kung si Rona hindi binigyan ng second chance, ano na kaya ang nangyari sa kanya? Kaya dapat tayo bilang mga tao, we need to be people of second chances because we have a God of second chances, third chances, fourth. Tama. The Lord always gives us a chance. Tama. At saka yung passion ni Rona, talagang she wants to finish her college. So, Rona received not only financial and moral support, but also spiritual guidance that will last a lifetime. So that no matter what crisis she may face,
she knows the Lord is always with her. Agree ako dyan. Si Rona ay isa lamang sa maraming estudyanteng natulungan natin para maabot ang kanilang mga pangarap. Marami pa naghihintay ng tulong at umaasang makulayan ang kanilang mga pangarap. Kung nais mo ring maging instrumento ng biyaya at pag-asa, sama mo kami sa pagtulong. Tulungan natin ang mga kabataan na hindi lang makapagtapos ng pag-aaral, kundi matutunan din lumapit sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob. Ang bawat tulong mo ay may buhay na mababago at pangarap na matutupad. Kaya be a CBN Asia partner today. Make that commitment. Part of your giving goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. To donate, just scan the CBN Asia QR code or visit cbnasia.com/give for more details. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at written in stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo! lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ng lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. This is Push Pilipinas, where we lift your prayers to God, even in the middle of life's crises, and we celebrate every blessing He has answered. Tulad nitong isang prayer request mula kay Michelle. Ang request niya ay, Lord, please heal my brother, take care of my lovely dog, protect her from bacteria and viruses, and keep her healthy always, especially now that she has given birth to 3 little female puppies, girls. So, the Lord God loves people. He also loves animals. So Michelle will pray for your brother and for your dogs. Lord Jesus, we ask for your healing touch on the brother of Michelle. Ano man ang kanyang karamdaman, we know you are in control. Even over his body, even the organs and the blood vessels and the smallest cell on his body, we pray for healing. Pati yung kanyang mga aso, Lord God, we know that you love the animals. We pray na magiging good and healthy yung kanyang mga alaga in the name of Jesus. Amen. Ito naman galing kay J.M. Remotin. Please pray for Shaira Joy para po sa kanyang kagalingan mula sa sakit sa puso, sa baga, kidney problem, chronic kidney disease stage 4. Please pray din po para sa financial na provision para pambili ng kanyang mga gamot at iba pang pangangailangan. And so Lord, we pray right now for Shaira Joy, Lord, upon her heart, upon her kidneys, upon her lungs, Lord God. So even now, Lord, in the name of Jesus, we speak healing, Lord God. Strengthen her heart, strengthen her kidneys. May it function normally, Lord. Even her lungs, her whole respiratory and circulatory system in her body begin to function now the way you created it to function. In the name of Jesus, be made whole and healed now in Jesus' name.
Amen and amen. Amen. Kung kayo rin ay nahaharap sa iba-ibang krisis sa buhay, pwede po kayong sumangguni o magpa-pray sa ating Prayer Center representatives. Ang aming hotline ay 873-70700. Pwede nyo rin silang makachat sa Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. You can also post your message on the 700 Club Asia social media platforms. Baka sa susunod namin episode, ang message nyo naman ang aming bibigyang pansin dito sa Push Pilipinas portion. Samantala, bakit kaya nakulong ng 2 beses si Ariel? At paano kaya siya makakabangon muli? Ang mga kasagutan sa ating pagbabalik. So, stay with us. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinag-pray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating Prayer Center. Isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Wasak na pamilya. Yan ang kinagisna ni Ariel sa edad na 10 taon. Nagdulot ito ng hindi magandang pananaw niya sa buhay. Sobrang hirap po. Kasi pag tumitingin ako doon sa ibang mga bata, buo yung pamilya, pag mamamasyal, para pong merong kulang sa pagkatao na sabi ko sa sarili ko, bakit ganun sila? Masaya, tapos ako ganito. Sa paghahanap ng kalinga at pagmamahal, natagpuan niya ito sa masamang impluwensya ng kinilalang mga kaibigan. Natuto akong mag-inom, magsaya na sari-sari, droga, natuto akong manigarilyo. Doon na pumasok sa isip ko yung pagre-rebelde. Doon ko na po hinanap sa mga barkada yung mga pagmamahal na hinahanap ko sa bahay. Naging leader ng isang gang si Ariel. Isang araw, hinabol sila ng isang lalaking nakaalitan nila. Sa kasamaang palad, ang tropa niya kasama si Ariel ay nakulong. Mayabang pa po talaga ako na, kasi marami po akong tropa na nasa loob na sa kulungan. Pinag-aagawan po ako na dito ka. Pero nung matutulog na po, talagang sabi ko sa sarili ko, ayoko na makulong. Grabe kasi yung kulungan doon. Bagamat napiyansahan ng kamag-anak ay hindi pa rin tumigil si Ariel upang sustentuhan ang kanyang bisyo. Bunga nito, muli siyang nabilanggo. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Ariel ang uri ng kanyang pamumuhay. Sabi ko sa sarili ko, ayoko na ng ganito. Kinakausap ko na po si Lord nun. Kasi nababawasan na po kami ng nababawasan. Naging 3, naging 2 na lang kami. Hinahanap kong kakulangan, si Lord lang pala yung hinahanap ko. Nang makalabas ng kulungan, ay naimbitahan si Ariel sa isang retreat. Dito nagkaroon ng oportunidad na tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Yun po yung narinig ko yung topic about sa prodigal son. Inisip ko na parang ako to Doon ko po na unawaan yung pagmamahal ng Diyos sa atin kahit gano'n tayo kasama, yung Diyos handang magpatawad pag tayo bumalik sa Kanya.
Yun, naunawaan ko po talaga doon na yung greatest love ng Lord. Lumapit dito yung mga talagang nabibigatan, yung talagang nabibigatan sa buhay. Yun, doon po, lumapit po ako, hindi ko po alam. Parang nag-empty po yung puso ko na wala lahat ng galit. Tapos tinanggap ko po si Jesus Christ. Unti-unting nagbago ang buhay ni Ariel. Iniwan niya ang dating pamumuhay at hinarap niya ang bagong yugto ng buhay kasama ang Diyos. Sabi nga ni Lord, suko sa Kanya lahat. Yun, simula noon, yung sinuko ko na talaga sa Kanya lahat. Napatawad ko na rin po yung mama ko kasi sabi ko sa sarili ko, ako nga pinatawad, sobrang makasalanan ako. Yun po yung sinabi sa akin ni Lord nung oras na yun, talagang kinausap niya po ako, maliwanag po sa tenga ko yung pangako niya na sinabi niya sa akin. Sabi sa akin, hindi kita pababayaan, pangit man yan nangyari sa'yo, may magandang ibubunga yan. Sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, ay naibahagi niya sa kapwa ang naranasang pagmamahal ng Panginoon sa kanyang buhay. Mahalin natin yung ating kapwa. Kasi minahal lang din tayo eh. Sino tayo para hindi magmahal? Blessing po talaga siya kasi po, share ko din yung blessing. Hindi po bilang ako, si Lord po talaga yung may istorya ng buhay ko eh. Siya po talagang naggawa, siya yung direktor ng buhay ko. Sabi nga, bawat katapusan may bagong simula. Ngayon, mayroon ng sariling pamilya si Ariel at nagtitinda siya ng homemade empanada bilang pangsuporta sa pangangailangan ng pamilya sa kanyang pinagdaanan sa buhay. Napatunayan ni Ariel na kapag nasa Diyos tayo, may kaligtasan, kapayapaan at kasaganaan. Ang bumuo ng pagkatao ko, yung presence talaga ng Lord. Mahal po tayo ng Diyos. Sa Diyos po may pagbabago. Nasa Kanya po ang katotohanan. Nasa Kanya po ang tunay na buhay. Nasa Kanya po ang kapayapaan na hinahanap po nating lahat. Nakikita po talaga na walang makakapigil sa plano ng Diyos sa buhay natin. You know, Joyce, when you're in jail, you have so much time. Time just runs so slow, and you have time to assess your life, to talk to the Lord, and listen to His voice. And yun ang nangyari kay Ariel. O wala siyang choice. Oo, kaya nga. Nasa kulungan. Kaya yung sinabi niya, impactful eh. Yung pagbuo ng kanyang kung sino siya ay dahil sa presensya ni God na hindi mangyayari kung hindi siya nakulong. Tama. Ayan, grabe, no? So, ibig sabihin niya sa gitna ng krisis, maging ito man ay digmaan sa paligid, unos sa buhay, o mga personal na laban. Ang Diyos ay laging naruroon. Siya ang ating lakas, pag-asa at tagapagligtas sa lahat ng oras ng pangangailangan. Tulad ni na Joanna at Raymond, Rona at Ariel, kahit sa gitna ng pinakamadilim na unos, natagpuan nila ang liwanag, kapayapaan, kalakasan at bagong simula sa ating Panginoon. Kaya sa anumang krisis na dumating, panghawakan natin ang pangako ng Diyos para sa atin. Sabi niya sa Isaiah 41:10, "Ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas." Thank you, Lord. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or message us on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. God bless you more and more. Bye! Nabasa ko na po na huwag ka nang mag-text, uwi na may bahay, I love you. Napakasakit. Mel, anong ibig sabihin nito? Ha? Sino tong babae mo? Ang kapal ng mukha mo. Tinanong ko sarili ko, may pagkakamali ba ako? Ano pa ba ang kulang sa akin? Nag-seizure siya, na-coma na siya, give up na siya. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Pero hindi mo naman maalis na magtanong, bakit sa'yo pa ito nangyari?